Tagalog, sabi niya, huwag kayong mababalisa. Hindi po ito suggestion. Utos ito ng Panginoon. Mga kapatid, isipin natin po ito. Ang puso natin, isa yan sa pinakamahalaga, pinakamakapangyarihan na bahagi ng ating katawan. Kapag tumigil ang puso mo, ano mangyayari sa'yo? Dedo ka na, tigok ka na, patay ka na. Tapos na ang lahat sa buhay mo. Di po ba? Your heart is your most precious organ. Pero, imbis na ingatan natin ang ating mga puso, ano ginagawa natin? Pinupuno natin ng takot, nilalagyan natin ng stress, tinatambakan natin ang pag-aalala. Di po ba? Ang kapatid, tandaan niyo po ito, ang pusong puno ng pag-aalala, walang espasyo para sa kapayapaan. Ang puso na walang kapayapaan, hirap na marinig ang tinig ng Diyos. Remember that. When you have a heart that is full of worry, you will never experience peace. When you are not at peace, you can never hear the voice of God. Ano po ang hamon ng ating pangalawang pagbasa? Sabi niya, let yourselves be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to Jesus Christ. Paano mo mabibigay ang puso mo sa Diyos kung duming-dumi naman ito sa iyong mga takot? Paano mo gagawin ang puso mo bilang templo ng Diyos kung naman tinatambakan mo ito ng pag-aalala? Kaya nga po mga kapatid, para malinis po natin, maalis natin yung mga pag-aalala natin sa ating mga Tagalog, sabi niya, huwag kayong mababalisa. Hindi po ito suggestion. Utos ito ng Panginoon. Mga kapatid, isipin natin po ito. Ang puso natin, isa yan sa pinakamahalaga, pinakamakapangyarihan na bahagi ng ating katawan. Kapag tumigil ang puso mo, ano mangyayari sa'yo? Dedo ka na, tigok ka na, patay ka na. Tapos na ang lahat sa buhay mo. Di po ba? Your heart is your most precious organ. Pero, imbis na ingatan natin ang ating mga puso, ano ginagawa natin? Pinupuno natin ng takot, nilalagyan natin ng stress, tinatambakan natin ang pag-aalala. Di po ba? Ang kapatid, tandaan niyo po ito, ang pusong puno ng pag-aalala, walang espasyo para sa kapayapaan. Ang puso na walang kapayapaan, hirap na marinig ang tinig ng Diyos.